because sinasabi nila minadali. This has been postponed 7 times. The modernization has been postponed ano ngayon? 7 times. Hindi ipatitigil ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Binigyan diin ng Pangulo na ilang beses na ipinagpaliban ng pagpapatupad sa mga mahihirap upang bigyang pagkakataon ang mga jeepney driver at operators na makagawa ng paraan upang makasunod sa kautusan. Dagdag ni PBBM, mas matimbang na sa kanya na pakinggan ang mayorya na nagsasabi na dapat ituloy ang programa. Yeah, dahil may corruption na nangyayari yata dyan. Baka ganun. Or we have been crying out and been asking for suspension are in the minority. 80% have already consolidated. You see? So, 80% daw. Yung 20% ang magde-decide yung buhay ng 100%. So, pakinggan natin yung majority. At ang majority, sinasabi, ituloy natin. So, that's what we will do. Iginagalang ni Senate President Francis Escudero ang magkaiba nilang pananaw ng Pangulo kaugnay ng PUVMP. Gayunman naniniwala ang senador na hindi pa lubusang handa ang lahat para dito. Ang punto ko ito, gustuhin man ng DOTR, sa pananaw ko, hindi nila kayang i-implement. Correct. Yung kahilingang i-postpone ay para baliktanawan lamang nila yung proseso. At kung kailan ba talaga ito mapapatupad sa pangkalahatan. Doon sa mga sumunod na, doon sa mga na-implement na, hindi pinapabawi ng Senado yan. Wala sa intensyon ng Senado yan. Wala rin sa intensyon ng Senadong pigilan yung programa. Anya, marami pang dapat gawin bago tuluyang maipatupad ang Jeepney Modernization Program. Ang sinasabi namin doon sa mga hindi pa, maghinay-hinay hanggat hindi pa kompleto yung ayuda, financing at plano nila. At kapag kompleto na, tuloy na doon sa mga balanse pa. Lahat wala namang nagsabing tutol kami sa modernisasyon mismo. Nais lamang namin ito mapatupad ng maayos at tapat ayon sa intensyon ng modernisasyon mismo. Base sa datos ng Department of Transportation, aabot na sa 83.38% ang consolidation rate ng programa. Kinokompleto na rin ang Local Public Transportation Route Plan ng PUVMP na siyang magdedetermina kung ilang public utility vehicles ang babiyahe sa isang partikular na ruta. Nel Maribuco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Transport Group na nagsusulong na maipagpaliban pa rin ang implementasyon ng programang ito. Makakausap natin si Mr. Mar Valbuena, ang chairperson ng grupong Manibela. Magandang hapon po, Ginoong Valbuena. Magandang hapon po, Ma'am Monica. Magandang hapon po sa lahat po ng nanonood at nakikinig po ngayon. Opo. Ginoong Valbuena, ano po ang inyong reaksyon sa naging pahayag ng Pangulo na hindi niya suportado ang resolusyon ng Senado ukol sa suspension po ng PUV Modernization Program? Alam niyo po, mariin natin kinukondina yung pahayag ng ating Pangulo kanina. Ang masakit doon, ang masaklap doon ay hindi niya alam yung totoong datos na sinasabi niyang 80% na nag-consolidate. Application pa lamang po ito dahil po natakot yung ating mga kasamahan, yung ating mga kasamang drivers at operators. At yung sinasabi niyang minority, hindi na po ba niya pakikinggan ito? Masakit po sa atin na binabaliwala ang mga maliliit na at operator ng ating Pangulo, Ma'am Monica. Kaya kami bukas ay magsasagawa din kami ng press con upang kundinahin itong pagtanggi niya doon sa resolusyon ng ating mga senador. Buong Senado na po ang nagsasalita nang sinasabi hindi naman po pinatitigil yung PUVMP o hindi naman po ibinabasura yung PUVMP, kundi pag-aralan po muna habang pinag-aaralan itong mga kakulangan at kapalpakan sa PUVMP. Marapat lamang po itong suspendihin pansamantala. Hindi naman po sinasabing ibasura. Opo. Ginoong Valbuena, please correct me if I'm wrong, pero tama po bang sabihin na hindi po kayo tumatanggi sa PUV Modernization Program pero doon lamang po sa sistema ng consolidation? Tama po ba? Tama po kayo. Paulit-ulit po nating sinasabi yan, Ma'am Monica. Kami po ay nakapag-modernize na ng aming mga unit at
marami dito sa amin ay mga single operators at hindi kami pumasok sa konsolidasyon na nagtagumpay naman po kami. Bakit hindi po nila kami payagan at gawin na lamang optional yung consolidation? Kaya nga, Total, gawing optional. Hindi naman po kayang ponduhan pa ng gobyerno natin na ma-phase out o palitan lahat itong mga jeepney na to na gusto nilang gawin na puro China bases na ang ipapalit po sa atin, Ma'am Monica. Wala nga pong pondo para dito sa pag-aaral ng route rationalization. Minamadali nila kami na wag nang makabiyahe. Minamadali nila kami tanggalan na ng hanap buhay. Minamadali na nila kami patayin sa gutom ang aming mga pamilya at hindi na makapag-aral itong aming mga anak, Ma'am Monica. Napakasakit na ang ating Pangulo pa mismo na dapat balansehin niya na o sige, ipagpatuloy natin yung mga nagsimula na at itong mga nag-o-oppose na minority na sinasabi niya na tinatapak-tapakan lang niya sa pananalita niya na dapat po sana ay mapakinggan din. O ano bang gusto nyo mga anak? Tama. Kung gusto nyo ba talagang makapag-modernize itong option na na sinasabi nyo, total, konti na rin lang naman kayo. Sige, pagbibigyan ko na kayo. Ang nagiging nangyayari po ngayon, Ma'am Monica, igup ito ng mga nasa ahensya na siyang nagtutulak dito sa Pangulo upang gipitin yung mga super at operators. Opo. Nabanggit niyo, sir, no, na parang kaunti na lang kumpara doon sa mga sumunod at nag-consolidate yung umaapela sa Pangulo. Ballpark figure, sir, mga ilan pong miyembro pa sa ngayon mula sa inyo ang hindi consolidated at maaapektuhan kung sakaling mapush nga po itong plano ng pamahalaan? Alam niyo po, nasa 300,000 ang public utility jeepneys. At ang sinasabi nila, 154,000 dito ang nakapag-consolidate na. Mali-mali po kasing datos ang ibinibigay sa ating Pangulo. Yun. At doon sa sulat po ng ating ahensya ng DOTR, sinasabi nilang halos nasa 50% pa lamang ang nako-consolidate. Mali po yung 83%. Hindi naman po nila maipakita yung papel, kundi bukang bibig lamang po nila yung 83%. Kasi sinasabi nila sa ating Pangulo, kaya naniniwala naman ang ating Pangulo, binubulag nila ang ating Pangulo dito sa mga datos na ibinibigay nila. Sinasabi ng ating Pangulo kanina, 7 beses nang na-postpone itong modernization program na to. Ibig sabihin lamang po sa 7 beses po na to talaga pong may problema. Bakit po ba tayo nagmamadali? Ano po ba ang hinahabol natin dito? Yung po bang maisaayos o yung lamang mapalitan yung ating mga jeepney na ang ipapalit ay mas karag-karag pa na basura na po sa China sa ating itatambak at ibebenta po sa atin ng napakamahal. Sa punto po ito, bukod doon sa press conference po na nabanggit nyo kanina, ano pa po yung mga susunod ninyong magiging hakbang kasunod ng pahayag ng Pangulo na ito? Mananawagan pa rin tayo sa ating Pangulo na magkakaroon tayo ng protesta o pang ipanawagan sa ating Pangulo na yung suspension ng Senado, yung Senate Resolution 1096 ay maipatupad dito po sa mga hindi nag-consolidate, ay hindi pumasok sa kooperatiba para po makabiyahe pa po kami. Correct. Opo. At bago po kayo... Yan ang katotohanan. Nakikita niyo na, mga tatay, talagang walang malasakit at walang compassion yung presidenteng bangag ninyo. Nakikinig lang yan sa mga bulong-bulong ng mga demonyong alipuris niya Sabi pa nga ni Senator Amy, napaligiran ng mga demonyo ang kapatid niya, si Ading. Yun. Kaya, kung ikaw, halimbawa, kung ikaw talagang totoo ka na may malasakit kang presidente, bumaba ka doon sa ground. Puntahan mo yung mga taong nagrarally doon, kausapin mo kung ano ba talaga ang problema. Bakit ba pinipilit nila talaga na gustong mag-modernize na yung mga karamihan dyan na nag-oppose, yung mga manibila, mahihirap lang. Umaasa lang kasi sila sa income nila ng pagmamaniho nila. Kung halimbawa, kukuha sila ng yung modernization na sasakyan, magkano yun? Mag-loan sila.
Natandaan ko parang na-mention yan sa Senado, magkano ang isa, 3 million ba yun? 3 million. So sa bawat araw nilang pagmamaniho, halimbawa kunti lang yung kita nila, kasya lang para pambayad sa sasakyan na yan. Paano pa yung kakainin nila? Halimbawa kung may mga 3, 5 anak sila. Paano pa yung pambayad ng bills, pambayad sa eskwelahan? Diyos ko po, hindi talaga naiisip ng gobyerno kung gaano kahirap. Ang akala nila ganyan-ganyan, binapabilis nilang mag-modernize. Hindi nila nakikita na magkano lang naman yung income nila ng pagmamaniho araw-araw. Tapos gaganyanin pa. Mabuti yung iba nakapag-modernize kasi siguro malaki yung mayaman yung may-ari, yung isang kumpanya na humahawak dyan. Kaya nakapag-moderno siya. Sana itong si Bangag, sasabihin na lang niya na sige, kung sino yung nakapag-modernize na, magpapatuloy na kayo. Pero yung naka-Manibila pa lang, mga jeepney, hayaan na lang muna natin, ipamamaniho na muna natin sila para naman may mga income sila, may maipapakain sila sa mga anak nila. Ganon sana ang gagawin mo, Marcos Jr. Hindi yung automatic ka nakikinig ka sa mga bulong-bulong, sabi mo 80% yung naka-modernize na. Hindi ka nga, sigurado ka bang 80%? Iilan lang yung makikita natin sa kalsada ng mga modernized na sasakyan. Diyos ko po, katulad din yan sa nagbubulong sa'yo na demonyo, na 55,500 na flood control project. Yung ganun. Yung nagbubulong sa'yo na 80% na kapag modernize na ng sasakyan, parehas lang din yan. Sa nagsasabi sa yung demonyo na 5,500 na tatapos na flood project, tapos kinabukasan, binaha. Pati ang langit, nagagalit na sa hagupit ng mga kasinungalingan ng mga alipuris mo. Tapos ikaw nakikinig ka without consulting them, without talking to them, kung ano talaga ang totoo. Yan sana, Bangag, ang gagawin mo. Kung may malasakit ka talaga, kung talagang nag-iisip ka na yung mga tao ay makakakain pa sila, tandaan mo, under your administration ngayon na sobrang mahal ng mga bilihin, pinabayaan mo. Tapos tatanggalan mo pa sila ng ganitong trabaho? Papatayin mo talaga sila sa gutom? Ay, Diyos ko po, mga tatay, mga kuya, kung ganun ang gagawin ng administration na ito, mag-isip-isip na kayo. Hindi na yung effective yung rally-rally ninyo. Magkaisa na kayong lahat. Hilain na yung hinayupak na yan na walang kwintang leader. Puro pahirap sa bayan. Pati mga pulis nagiging demonyo na under sa gobyerno niya. Naging mga abusado na. Pinapabayaan niya lang. Wala siyang pagsasalita, wala siyang pagkondina. Basta bahala lang kayo sa buhay ninyo. Ang nasa isip ni Bangag, ang importante ngayon, nakaupo na ako, nagiging presidente na ako, total hindi na naman ako makatakbo sa susunod, bahala na kayo sa buhay ninyo. Ganyan ang nasa utak ni Bangag. Ngayon, magpapakasaya kami. Kahit anong concert, gagawin namin kung saan kaming maglipad-lipad. Bahala na kayo sa buhay ninyo kung nahihirapan kayo. Yan ang nasa utak ng Bangag. Kasi according to Cathy Binag, ang utak na puno ng pulburon, talagang puno ng hallucination, puno ng takot, puno ng kabaliwan ang utak. Hindi na makapag-isip ng tama. Ganun yun. Ganyan ang utak ng Marcos Jr. na yan. Walang hiya, kapal ng mukha, hindi pa mag-resign ang hinayupak na palpak sa panggobyerno yan. Panggobyerno niya ngayon, sinusumpa ka ng buong kalangitan ng Pilipinas ngayon, hinayupak ka.